sa mga last Trinatics, thank you for watching and sharing my videos. Ngayon, may tutulungan tayo, no? Si ate ay bumiyahe pa galing malayo. Pero hindi ko na sasabihin kung taga saan siya. Magpapasalamat ako kasi she allow us to share her stories. Titingnan natin kung anong ipapakita sa akin na aking mga baraha. So ate, wala akong alam sa pangyayari. Titignan natin kung anong ipapakita sa akin ng mga baraha. You are the one who picks your card, okay? So, may apat tayong alas ate, no? Ace of Heart. Ito muna. Ace of Diamond. This is Fire and Money. Ace of Heart, Happiness and Love. Yan. Kakilala, malapit sa puso. Depende po yan sa katabi niyang baraha. And this one, Travel and Distance. And this one is a bad luck card. Okay. Hingi mo tayong guidance niya. I want you to pick one card. So that's you. Cut tatlo. Now, ate, I want you to focus. Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Huwag ka magmadali, ate. Ito na. Sure ka, kunin mo na yan. Sige. Biglang tumaob po kasi. So this is you. Sa unang cards pa lang ni ate, yung aura niya is she's in pain. Tears, trouble, sleepless nights. Nag-itim yung aura mo. Pag may another queen dito, titingnan natin ha. So, may another queen dyan, ate. Puro itim. Ano nga ito? Malapit sa puso. Opo. Happiness and love. Malapit sa puso. Ang karibal mo ay isang babaeng malapit sa'yo. Na pinakain mo na, pinaruga mo na. Dinideny po nila dahil wala daw pong pruweba. Baliw na daw po ako. Yung imahinasyon ko daw po. Maaring buntis na ito, ate. Bakit? Kasi para sila ng aura. This is Jack. This is a baby. Yan. Kung mapapansin mo, itim yan. So, Tinanong ko po ang nanay. Sabi hindi daw buntis ang anak. Gusto ko malaman. Nilaglag po ba nila? titingnan natin, te. Magandang tanong yan. Okay. Kasi sabi ng nanay, hindi daw buntis ang anak niya. Wala daw silang relasyon ng asawa ko. Kaya, pauwi na po ang nanay. Nangako po siya sa akin na siya daw bahala sa anak niya. Pupuntahan niya daw ang asawa ko para kausapin. Pero,
base sa mga nakikita ko or sabihin na natin pinagdudugtong-dugtong ko. It's either nalaglag yung bata, kaya namamanas yung mukha. Tingnan Kaya natin. sinasabi nila wala silang relasyon dahil walang pruweba. Okay. Magaling magtago. Sino tong babae na to? Bakit pinapakita ng cards na malapit sa puso mo? Nung namatay po ang lola namin, inihabilin ng lola sa akin dahil ng mga panahon na buhay pa sila. Sinusuportahan ko sila kung ano yung meron ako. For example, pag walang baon si bata, Ikaw silang nagsusurrender. Hindi naman po, nagbibigay po ako sa kanila. Oo. Yung mga karapatan po nila na sa lupa, parang sa akin inihabilin lahat. So, nung namatay, sinalo ko. Sunod, titignan natin. Kaya, medyo komplikado ang pangyayari kasi ang karibal ni ate sa partner niya is malapit sa puso niya, or let us say, yung taong hindi mo ini-expect na maaring family member, naging family member, yun ang karibal niya. May paglilihim na nga ate, oh. Itim. Misty, hindi daw niya kayang sakyan ng likot ng imahinasyon ko yung isang bagay na inaiwan daw sa akin ng asawa ko. Tingnan natin. Kasi sumagot ang baraha. Pag may queen dyan. Tapos, itinuro pa ng cards na malapit sa puso. Hindi ako makahinga. Sige lang pa. Kasi po, hindi na ko lahat eh. Hindi talaga aamin yung mga yan. Hindi na kami. Kasi mula pagkabata, sila ang saksi na maaring loko-loko ang asawa ko. Pero hindi yan magloloko kung ang babae matino. Kasi lahat po na naging shota niya. Medyo mga pakawala. Aminado sila na nagloloko rin siya. Pero pagdating sa akin, nagbago siya. Yung mga bagay na hindi niya ginagawa naman na niya. Parang nagbago talaga siya. Siguro yung trigger point lang ay kinuha sa akin yung babae. Sabi ko kung mahal ko at pinoprotektahan niya ang anak niya. Sabi niya mahal niya anak niya. Bakit mas naniwala siya sa tao? Tatingnan natin, ha. Cut. Kuha ka ate na 9 cards of to talagay mo dito. Ilan na po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sana lalabas dito ang king. Problem. Sinasagot ka ng baraha ate. Di ba? Lumabas to kanina, sabi ko may paglilihim na yung itim. Ang number 3 is third party involvement. 3 of heart yan. Okay. Ito po ate, hiwalay ka ba sa una? Opo. Okay. Kaya nagdalawa ang king dito. So, ang pinapakita talaga sa cards, malinaw na may third party involvement. Si partner mo, plus, kung sa mga Chinese kasi 8 is a lucky number heart to, ibig sabihin kakilala mo talaga.
And another thing, hindi lang pala isang beses niya ginawa to. Ano pong ibig ninyo sabihin? Ibig sabihin, along run with the relationship, pangalawang beses kanya niloko ngayon. Tapos ibinabalik niya sa akin lahat na kesyo ako daw po ang may karelasyon. Ganun talaga. Dalawang beses? Dinadivert ka niya. Sinasamantalata niya yung yung nararamdaman mo kasi alam niyo mahal mo siya eh. Yan. Dalawang beses po along the way. So, Sino number yung 2, una? third party involvement. Titignan natin kung lalabas sa cards. So, ito ate, kasi 8 is heart, ibig sabihin, kusa ang naramdaman. Yung parang walang halong panggagayuma, talagang Ginusto nilang gusto nila parehas. Yan. Yan. Ibabalik ko siya sa'yo. Kasi naisip ko po, Miss J, kung lumaban ng parehas yung pinsan ko, hindi po mangyayari to eh. Kasi pailalim eh. Sana kung ginusto niya yung asawa ko, hindi ba po pwedeng sinabi niya na harap-harapan at kipagkumpetensya sa akin? Paano ba yung pinsan mo? Araw-araw ba siya nandun sa bahay? Kasama ko po sa bahay, inampun ko po. So, Kaya pala ba? yung asawa mo nandun sa bahay mo, Sama-sama po kami. Yung 6 na taon. Pero yung asawa ko, 10 taon na kami. Yung 10 taon na. ilang taon tong pinsan mo? 24, 25. Bata mo, bata pa. Wala doon sila relasyon. Sabi ng nanay niya, papapatunayan doon, wala silang relasyon. Hindi na kaya naman ako. Sino ba may gustong ganun? Baboy eh. Tingnan natin. Hawakan mo kami. Cut. Siguro pogi yung partner mo. Ha? Hindi ko. Oh my God. Wait, Pati na ang picture. Ikaw lang ba? Ano ba yan? Sa'yo na lang, Mare. Ay, ito. Bakit? Lakasan mo loob mo kaya. May mga nakapansin na ba? Na parang there's Ako something. ang pinakahuli. Nakaalam. Kasi di po ako malisyosang tao. Isip ko, di pwedeng gawin sa akin ng pinsan ko at ng asawa ko yun. Lola ko po nagsabi na sa akin dati. Sa araw iiyak ka agad dahil sa dalawang yan. Sabi ng lola mo. Na, kasi nangyari na po sa kanya at sa lolo ko. Kaya mas naging observant siya. Tapos, later on, may nagsabi sa akin na parang biniro niya yung dalawa na, uy, may nagsabi na may something sa inyo. Ang ginawa nung babae, uy, wala ah, ganyan. So, bumalik siya ng bahay daw. Tapos maya-maya bumalik siya. Sabi ni Kuya, pumunta ka sa bahay. May sasabihin sa'yo. Pumunta ngayon yung taong nagsabi. Tapos, hindi ako lumabas kasi sabi ko, tingnan niyo nga yun, baka kung anong ibibigay. Lumabas agad yung asawa ko. Tapos sabi niya, sila nagsabi na may something sa amin. Pag nalaman niya ni babae, wala na. Lagot na kami. O parang pababayaan mo na siya. Parang ganun ang nasa isip niya. Magwawala daw po ako pag nalaman ko ang totoo. Sumasagot ang baraan. Napaka-unfair po kasi hindi niya nakita yung sakripisyo ko. At kung galit sila sa akin, bakit sa ganitong paraan? Bakit sa ganitong paraan? Ay, may itsurang. Hindi ka. Boy.
Parang bad boy look siya. Na, ay, nako. Wala daw sila relasyon. Ang likot-likot daw na imahinasyon ko. Siyempre, wala. Di talaga aamin to, ti. Ay, kuya. Hay! Sa mga lalaki dyan, huwag niyong gamitin yung itsura niyo para, alam niyo yung, At maglaro kayo ng damdamin ng babae. Ang pinaka masakit kasi dito, kapamilya eh. Well, nangyayari kasi talaga ito. Totoo. naisip siguro ng babae, hindi naman talaga niya ako pinsan dahil ampol lang po. Kahit Yung- natin, tinuring mong pamilya eh. Pinakain sa sarili. Kat tatlo. Kuha ka ng 12 cards. Sana walang jack dito, ha? Kasi pag meron, yun na siya. Nabuntis nga ang babae. Pinalaglag po ba nila? Tignan natin kung yes. This is a sharp object. Kaya siguro galit na galit siya sa akin kasi napilitan siguro silang ilaglag. Dahil magkaka-ebidensya. Kaya siguro galit na galit siya na kailangan niya ng pera nung nakaraan na minumura niya ako. Pag hindi ako nagbigay. So, kinonfirm sa cards, di ba nag-pray pa ako na sana walang jack dito. Kasi that's indication na nabuntis yung babae. Plus, 4 sides kasi na dark. Pangit niyan. Isipin mo, 4 sides na dark. Itim. Na square. Ano nasa isip mo? Kabao. Plus, this is a sharp object. So, sa pilit ng ni-remove or alam mo yung hinok ay yung bata. Para naitago sa lahat. Siguro, nagpanik na yung babae, nagpanik na yung pinsan mo na alam mo na. So, para maitago yung kalokohan nila, wala siyang choice kundi iparaglag yung bata. Kaya siguro hindi siya makabalik-balik sa akin na maaari. Malaman ko yung totoo. Ito po. Sinabi na sa'yo yung katotohanan. Ginagamit nila yung diferensya ko para gumawa ng kalokohan. Kahit na sinong lalaki o sinong tao, hindi pwedeng gamitin na dahilan ng pagkukulang ng isang tao. Ang baboy nila. Alam ng pamamahay ko. Pinakain ko sila pare-pareho. Pinuhay ko sila. Ako naging breadwinner ng pamilya. Hindi nila nakita yun. Pinag-video ko araw-araw. Dami-dami kong problema pero hindi niya inahawakan ng kamay ko. Pareho-pareho pa kami in denial ng mga kaibigan ko. Hindi niya magagawa yun. Kasi ang baboy! Ang baboy! Nandun pa rin ba siya sa bahay niya? Nauna po siyang umalis. How long na siyang umalis? For 4 months. 4 months. Hindi na kayo nag-uusap. Pinuntahan ko po siya sa kanila. Hindi siya nagpakita sa akin. Ayaw niya. Aksidente ka pa. Nabangga ka? Sa kahabol ko sa ano ko. Diskrasya po kami mag-ina. Ate, hindi mo deserve ng ganito. Hindi mo ano eh. Kasi nakita ko hindi ka naman madamot. Bukas ka magmahal. Madamot daw po ako. Ay, pagdating daw sa pera, puro na lang ba pera ang nasa isip niya. May mga anak kami. May anak kami. Naggagatas ang kamahal-mahal. May kolehiyo ako. Gusto niya ng mga bagong ganito.
na hindi ko maibigay kaagad na Kasi yung nag-iipon ka ko. itsura niya, alam mo yung parang bagets-bagets style. Yung maporma. Oo, po. Lahat pa ng ginagawa ko. Para sa kanila. Sabi niya hindi daw po siya kasama sa lahat ng plano sa buhay. Kung totoo po yun, bakit kasama siya sa ano ko? Sa will ko. Hirap dito, Ting. Sobra. Gusto mo ba? Talaga kahit ganitong nangyayari? Everybody deserves a second chance. Baka lang po sakali na makita na niya lahat ng ginawa niya sa akin at magbago siya ng tuluyan. Sinabi pa niya na ako ang lalaki. Tinawag pa ako ng kapatid niyang ganito at ganyan. Ang ganda-ganda ng tingin nila sa kapatid niya. Hindi nila alam yung totoo. Kasi sa akin lahat ng bagsak. Ang sisi. Ang diferensya. Tulungan niyo po ako magkaroon ng ebidensya. At yan. Para alam niyo. Iwan mo lang sa akin ito, ha? Tulungan niyo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, ate. Para na rin sa anak ko. Tulungan kita, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, gusto kong tibayin mo yung loob mo. Okay? Pag-isipan mo muna mabuti kung tatanggapin mo siya ulit. Pinag-isipan ko na po mabuti. Set aside ko ang nararamdaman ko. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Para sa anak ko, magsasakripisyo ako. Ipipikit ko lahat kung ano yung alam ko. Para sa anak ko. Lumalaban ako para sa anak ko. Yun yung mahirap eh. Sobra. Na hindi natin kailang. Ate, for me lang ha, it's not about the cards anymore, but for me, for my personal, hindi mo kailangan ipakita sa ibang tao na kumpleto kayo. Na may ama yung anak mo. Kung may ama man yung anak mo tapos ganitong gagawin sa'yo, mas magandang wala. Alam ko Kasi naman po hindi- yun, pero mahal ko siya. Hindi mo deserve mas Taon kong inilalaban ang pagmamahal. Ilang taon, maraming taon, baka sakali. Nahahawakan na niya yung kamay ko hanggang pagtanda namin. mahal niya. Sobra. Kami, siyempre, siya pa rin yung nagbibigay. O siya pa rin nagde-decide eh, kahit ipakita sa cards na ganito. And the end of the day, Siya pa din. Parang Siya pa oma din. yun na. Dito sa mundo, pwede namang magbago ang isang tao. nagbabago ang isang tao, Ode. Tama ka. Pero hindi natin sigurado kung anong pagbabago ang tatahakin niya. Yeah. We all have choices. In everyday life, na nagigising tayo, may choices na tayo. Now, choice mo siyang tanggapin ulit at mahalin ulit. Igagalang ko yan. I'm thinking of Para sa anak ko. Sabi na sa akin, Mama, pa-birthday na ako. Pwede mo po yun. Sabi ko, si ate, huwag ka mag-alala ha. Iwan mo lang sa akin yung gamit. Basta, pag kailangan mo ko, alam niyo po ba, kayo lang hinuhutang ko ng lakas maliban sa Panginoon. Yung pag-asang meron pa. Kaya ako buhay ngayon kasi sabi mo, tiwala ako. Humihinga ako sa araw-araw. Nagdarasal ako umaasa na mababago ang buhay namin at magiging masaya ulit kami. And this time, maayos na. Hanggang pagtanda namin. alam mo lahat kasi tayo umiibig tayo. No? Kaya lang, sa mata ng ibang tao, husgahan tayo. Di ba? Pero, hindi nila lahat tayo iba ang nararamdaman. Kaya ate, naiintindihan kita eh. Siyempre, andun yung point na gusto mong i-save ang lahat kahit ikaw magsakripisyo. So, wala ako sa point na husgahan kita na isipin ng iba na
ano ba naman to si ate, hindi na natuto. Pero andun yung point mo na to survive the relationship that you have. At saka, yun nga, yung request ng bata, ng anak mo sa'yo. Sa akin lang ha, diba rin yung loob mo, ipagpipray ko na magbabago talaga si kuya. Yan, kasi, mahirap yung pinagdadaanan mo ate. Sana talaga na magbago siya. Kasi, I want you to be happy, ate. You deserve to be loved and to love. Eh, mahal mo. Kaya, titingnan ko kung ano magagawa ko. Ha? Andito lang ako. And, basta gusto ko makitang maging masaya ulit. Maraming salamat. Um, Nag-usap kami ng panganay ko kasi para sa kanya ayaw na niya. Kasi nung una ayaw po niya na maghiwalay kami. Pero later on nakita niya na hindi na tama. Ganun daw parang mas meron daw kaming ganyan daw katahimikan, ganyan. Kinausap ko siya bago ko umalis. Sabi ko, can you give your dad one last chance? Just this once, anak. Please understand, mommy. He said, okay. But after this one, pag hindi pa siya nagbago, mom, let's set him free. Because you did everything for him and for this family. Hindi lang nakita yun ni dad. Dahil nakafocus siya sa mali mo. Hindi niya nakita yung sacrifices na misinterpret niya yung classification ko ng wants versus needs. Dahil mas panganay ako, I have to do something. Because kung pareho kami na ugali, magsisync kami. Iba ang classification niya doon, ang tingin niya doon. Yung pag-identify niya pala doon, madamot. Well, may mga record siya sa akin. Kaya nga pinagkatiwala ko sa pinsan ko lahat. Hindi ko alam na sa ganitong paraan niya gagamitin ng lahat. Para magkaroon ng pera o kung ano pa man. Nang dahil sa mga wants niya, nakakagawa siya ng kalokohan. I pray na magkaroon siya ng contentment because sa paraang yun lang, magiging masaya siya. Kasama kami. Basta sa ngayon, ate, lakasan mo yung loob mo. Gusto kitang makitang maging okay. Maging okay kayo somehow. Sa akin na itong mga gamit niya. Ha? Balitaan mo ako. Hindi kita bibitawan. Huwag kang mag-alala. Okay? Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin, ate. Ngayon na ito ang desisyon mo. Huwag ka na magtanong dun sa pinsan mo. Huwag mo nang kausapin yung Nanay side niya. nila. Kasi Alam na natin ang totoo. it's malinaw na malinaw. Galit siya sa akin dahil nawala yung bata. Maaari kasi nga itim nga ito. Dahil kung hindi dahil sa mga nangyari, maaring buo sana yun Buo. at isa na naman yung anak. Well, Ako nangyari po na ba yan. ang may kasalanan yan? Kasalanan No. nila. Wala, hindi mo dapat sisihin yung sarili mo. Uulitin ko sa'yo, ate. We have choices. Kahit alam natin masaktan man tayo o hindi, choice natin yun. Choice natin maging masaya, choice natin maging malungkot, choice din natin maging At alam mahirapan niyo po, Miss tayo. J, mas katanggap-tanggap sana kung hindi yung taong kinupkup ko ang involved. Yun nga. Mas Araw-gabi, makapagbigay. araw-gabi, magkakasama kami. Pinagkatiwala ko ang buong buhay ko sa taong yun. Ultimo password ko sa Gmail, Yahoo Messenger, online banking. Ultimo pisong duling. Tumayo ka, ate.
gusto kong humakbang ka ulit. Magiging maayos din ang lahat. Basta for now, kasi walang barang, walang kulang eh. Walang tinatawag na gayuma. Kusa talaga. Siguro ito si ate Makiri. Si Pinsan Makiri to. May nagpakita na daw, Oo. noong 2019 pa lang Siguro daw pag- po, nagpakita na ng motibo, sabi po ng pamangkin. Nahuhuli niya yung nakatingin palagi. Sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin? Plan mo lang karapatan ta. Kasi, hindi ka rin naman talaga aanuhin ng lalaki pag wala kang, Oo, kung wala kayo papakita. pag wala kang ipapakita motibo. motibo, pag hindi mo din gusto. Mm-mm. Ito, may itsura si kuya eh. Binata. Tapos nag-lockdown pa. Nag-lockdown pa. Mm-mm. So, alam mo na yun. Yes. Siguro walang kamalay-malay si ate. Di ba? Nalalasing nga po ko every 2 to 3 days eh. Yun pala yung babae, tinatapon niya yun. Eh, ganun talaga ate. Well, anyways, lakasan mo loob mo. Balitaan mo kapag babalik niya. Okay? Huwag kong balas sa'yo. Sana for good na mistake. Nakakapagod magmahal. Magsakripisyo. Magmakaawa sa taong dapat minamahal ka pabalik. Pero puro sa pag pinipigay niya. Sana ngayon, pagbalik niya, maayos na siya. Sana. Gagawin ko makakaya ko ate ha. Gusto kong maging okay ka. Maraming salamat sa inyo. Ate, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Maka-quarantine po ako pagbalik ko. Para sa lahat yun. Sabi ko, alam ko may mapupunta sa sakripisyo ko at hirap ko. Basta andito lang ako. Opo. Maraming salamat sa inyo. Ate ha, maraming thank you. Maraming salamat sa mga Nostronatics. Ngayon, malaking bagay ang natutunan ko sa pagbabasa ko ngayon. Minsan ang pagmamahal ay walang sukatan talaga. We have our choices in life. Hanggang kaya pa, laban na. Thank you, ate. Maraming salamat. Gusto sana kitang yakapin. Tapos po, nagkaroon po ng mga confirmation na natanong ko. Please, ngayon hindi na ako magtatanong. Alam ko na, ano talaga nangyari. Masakit pero, alam ko, mag-iwas sa'yo din ako para ka. Mabubuo ko na